Either susunod tayo o tatanggi tayo. Sumagot ang Panginoon ng ganito, 3 taon? Kung kunin ko ang buhay mo bukas, nasaan ang 3 taon mo? Kaibigan, walang sino man sa atin na hawak ang buhay. Ang sabi ng Biblia, boast not thyself of tomorrow, thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki ang bukas mo. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Siguro naman, hayag na hayag sa atin ang liwanag. Ilan ng mga eroplano ang bumabagsak, hindi alam ng mga pasahero niyan na sila'y mamamatay na oras na yon. Ang World Trade Center, ang mga tao doon ng panahon yun ay nagkakape, nagkukwentuhan, may ginagawa sa opisina, may mga plano sa buhay. Ang sabi ng iba, humigit kumulang sa 5,000, hindi 3,000 ang namatay dyan sa World Trade Center. Suddenly, walang kaabog-abog. Bigla na lamang naputo ng kanilang buhay. At alam natin sa ating bansa, si Nida Blancay biglang sinaksak nung gabing yun. Si Fernando Poe Jr. na kumindidato bilang presidente, biglang inatake. Nakomatos. At marami pang iba, si Ernie Baron. Kaibigan, huwag mong ipagmalaki ang bukas. Hindi mo alam kung anong darating. Kaya kung ang Diyos nagpapakayag sa iyo na magsisi ka na dahil hindi gusto ng Diyos na ikaw ay maimpyerno. Ang katotohanan na sabi ng Panginoong Kristo, sa aba ng taong tumanggi sa akin, mabuti pa hindi na siya pinanganak. Bakit? Sapagkat ang impyerno ay apoy na kailanman. Wala doong bahay, wala doong tubig, wala doong kaibigan, wala doong mall, wala doong anumang bagay na nakikita natin sa mundong ito. Puro apoy. Kaya si Kristo ang Panginoon ay tinubos tayo doon sa krus sa Kalbaryo. Ang sabi ng Biblia, He who has no sin became sin for us that we might be made the righteousness of God through Him. Siya na walang kasalanan, doon sa krus ay naging makasalanan. Ang ipinapako sa krus ay isang masamang tao. Doon ay naging makasalanan siya dahil inako niya ang kasalanan mo at kasalanan ko doon sa krus. Dahil ayaw niya tayong maimpyerno. God is not willing that any should perish in hell, but that all should come to repentance. Hindi gusto ng Diyos ikaw na nakikinig ngayon ay maimpyerno, kundi maligtas ka pamagitan ng pagsisisi mo sa Kanyang pangalan. Noong sinabi ko yun sa Panginoon 3 taon at tinugon niya ako 3 taon, kung kunin ko ang buhay mo bukas, nasaan 3 taon mo? Ito ang sagot ko sa Diyos. Ang sabi ko, Panginoon, ako lamang ang nakatapos sa aking mga kapatid. Kung iiwanan ko sila, kawawa naman sila. At sumagot ang Panginoon ng ganito. Sabi mo, Diyos akong makapangyarihan sa lahat. Yung bang magagawa mo, hindi ko kayang gawain? Kung hindi mo sila maipagtiwala sa akin, hindi totoo ang iyong pananampalataya. Yan ay isang pananampalataya sa bibig lamang at hindi sa puso. Alam nyo, maraming tao malapit ang bibig sa Diyos pero malayo ang puso. Ang hinahanap ng Diyos yung pagsunod sa ating puso. Ang isang tao na nagpakasal, isang lalaki nagpakasal sa isang babae na talagang sa puso, yan po ang tunay na pagsasama. Pero yung pinakasalan dahil mayaman, gwapo, pero nang wala na ang pagiging gwapo at wala na ang pera, wala na rin yung pagmamahal dahil hindi sa puso po yun. Ang pagsunod sa Diyos ay sa puso. Noong sabihin ng Panginoon sa akin, kung hindi mo sila may pagtiwala sa akin, hindi totoo ang pananampalataya mo, sa bibig lang at hindi sa puso. Na-corner na ako. Kaya kinausap ko ang aking ama. Tay, ako po ay mag-aaral na sa seminaryo ng Biblia. Sumagot ang tatay ko, ano? Ako po'y mag-aaral na sa seminaryo ng Biblia. Oh, sabi mo tutulungan mo kami. Tapos iwanan mo kami? Tay, nangusap po si Lord, hindi ko na po mapapahindian.
At nung sinabi kong nangusap si Lord, hindi ko na mapapahindin, ang tatay ko ay nagwala. Naghahanap ng lason at magpapakamatay dahil hindi niya ako masaktan. Nung wala makita ang lason, naghahanap ng patalim at magsasaksak. Nung wala siyang makita, sumigaw at ako ay pinalayas. Lumayas ka, sinusumpa kita. Bumaba ako ng bahay. Sumakay ako ng bus para magpunta sa seminaryo. Umiiyak ako. Dinukot ko ang aking pocket Bible at binuksan sa loob ng bus. Pagbukas ko, ito ang ibinigay na talata ng Panginoon sa akin. He Himself knew what He will do. Alam ko ang gagawin ko. Pumayapa ako dahil alam ko na hindi pababayaan ng Panginoon